Sa ngayon po, ang hawak lang ng NBI ay ang talent manager. Yun po mga babae ay napakawala na. Tama po ito? Nasa custody po ng DSWD po. Pag human trafficking po kasi ang kaso, ang mga victim po dito, they are treated victims, yung pong mga nare-rescue na tinatawag. And ang batas po natin, ang direction po is to turn over them to the social workers po. Oo. Ano pong plano natin dito sa talent manager? Is he going to be a witness, director, or paano po ba? May kaso na po siya ngayon dun sa, yun nga sa human trafficking kung saan talaga siya na-apprehend. Then ngayon, he will be a witness dito po sa investigation na to. Ngayon sa ngayon po. Pero kung lalabas nga, sabi ko nga, kung lulutang po dito si Kong Jing Paras at si Kong Leandro Libiste at mapatunayan nagsisinungaling to, panibagong kaso po ang ihaharap natin sa kanila at sila po yung magiging complainant. Mas maganda po sana mag-cooperate sila kasi nagtataka naman po ako, kumuha ng abogado, pasipag magsalita sa social media, pero hindi naman po sinasagot ng diretso yung mga dapat na mabigyan linaw po. Hindi po pwede kasi sa investigasyon yun, general denial lang, dinideny mo lang na wala. If they want to see the evidence, pumunta po sila rito, we will show it to them. Ganun po yung proseso natin dito. So, base po sa pagkakaintindi ko, Direktor, kahit pa nagbigay na ng kumbaga mga ebidensya at salaysay, itong talent manager, tuloy po ang kaso sa kanya. Hindi po tulad ng mga lumalabas sa social media na gagawin daw siyang witness at walang kaso. Magkaiba po yun eh. Magkaibang kaso po yun. He still be responsible po dun sa kung saan talaga siya nahuli. Wala po kaming pag-uusap na ganun. Katunayan, hanggang ngayon, nakadetain po siya because ang recommendation po ng inquest fiscal, no bail po. May mga bago na po ba siyang impormasyon na naibigay po sa NBI? Nagbigay po siya ng additional na salaysay kahapon at hindi lang po siya, may mga iba na po kami mga testimonial evidence na gusto namin pong ipakita sa kanila kung gusto nila makita. And yung information that he shared yesterday, hindi pa po yun po pwede na ma-share sa publiko? Well, kasama na po rin, nagsalita po yung lawyer niya na sa kanya nga siya ngayon nagbulgar na may 4 na lawyers from one law office na na-identify po nitong talent manager. Oo. So talagang yung mga evidences na hawak nyo ngayon, matibay na may trap talaga na planong gawin, not just with ES Recto, maging sa iba pa nating matataas na opisyales. Malinaw po kay ES Recto, pero ngayon po, nung tinitingnan namin yung angulo na masyadong coordinated, at sabi ko nga, isa pang kilalang law office yung lumulutang, medyo nagkakaroon po ng itsura, ng hulma, yung mga sapantahan na mukhang may iba pa po gustong biktimahin. But right now, the evidences na hawak nyo is yung para po talaga kay ES Recto. Yung po mga Very clear po. Oo, yung mga officials na nababanggit ngayon sa mga media reports, there's DPWH Secretary Vince Dizon, John Vic Remulla, and others, wala pa po tayong ebidensya tungkol po doon. Wala pa pong matibay, kundi ang sinasabi nga po natin dyan, nagkakaroon po ng hulma because of what are unfolding po. Opo. Kung ano po yung mga unti-unti nating nakikitang ebidensya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.